7 World Championship. Pero para sa TNC Pro Team, they do not want this to be over. This is their best finish mula pa nung Season 9 and they don't want it to end like this. Ano ang resulta? Casters, I think it's time to take the stage. Malalaman na natin kung paano nga ba matatapos o magpapatuloy ang serye na ito. Tatapusin na nga ba ito ng Team Liquid Philippines o magpapatuloy pa ba tayo sa susunod na laro kung manalo ang TNC? Welcome to game number 5 of this Best of 7 series. Ito na yun mga paregoy. It is make or break if you're TNC. Kailangan mo nang pigilan dito yung rumaragasang stampede ng TLPH and mabalik sa inyo yung momentum doon sa nakuha nilang panalo. And for TLPH, parang kailangan sila din yung mag-set ng tempo dahil nakachip pa sila, ang bilis na mga i-expect natin. Oo, Yeah, kailangan sorry, excuse me. Kailangan talaga mabilis yung laro dito ng TLPH, especially with this chip pickup. And I think the idea is yung constant group up and constant fighting yung hinahanap dito ng Team Liquid. But for TNC, meron silang late game aspect dito eh. Pero nung nakita natin draft index kanina, parang kaya din tumapat ng Team Liquid pagdating sa late game kasi may damage din yung mga heroes nila. Oo, yun din naman no, yung Alice kahit ba sabihin nating tank build yan napakasakit pa rin talaga kapag nakababad sa loob ng mga turtle fights and lord fights. And for TNC Pro Team, bukod sa late game na meron mula kay Benny QTA, naabangan din natin kung makakapag-snowball ba dito si Zaida Ones Hayabusa. Pero kung tulad na lang, sinabi ng ating mga panelists, ay ang hanapan niya dito ang historic na Lancelot ni Carl TZ. Ito na yung kumbaga pag kailangan mo na talaga ng isang pangmatindihan, pangdiinan. Yung Lancelot ni Carl TZ, wala nang question dyan. And idagdag mo pa yung factor na kinuha nila yung Lunox away from TNC. Yun yung late game damage na binabanggit mo kanina. Yeah, siguro maghahanap ka ng downside. Meron kasama dyan. Zaida ay pumasok with a shadow. Isang kill. Patay ngayon si Sanji. Lumalit si Zaida pero makakatakas pa rin. What good initiation mula dito sa TNC. Actually, ito yung babanggit ko kanina eh. Ang downside ng lineup dito ng TLPH is that yung execution nila dapat almost near perfect. Kasi medyo yung control na meron sila, it's very limited. And for TNC, ang dami nilang ways to actually poke with the Zushin and the Hayabusa. Tingnan pa si JP, magagamit ang flicker niya para makatakas. Wall mula kay Chango para pigilan. Pero nandun pala si Sanji para pigilan si Trimar at patayin. Mag-order of Prince pa palayo pero babalikan ni Zaida. Pero aatas na rin si Lancy pa nga ang kukuha ng kill na yon. Pero nandiyan na naman si JP. Babalik na naman siya para subukang patayin si Chakno pero yung turtle ay hawak na ng kill. Simpleng solusyon para sa side ng Team Liquid Philippines. Kunin na rin ang pagong at dahil dyan close to equalization ng ating goal feed. And this time around, maganda yung ginagawa ng TNC na minamatch nila yung laro ng Team Liquid Philippines kasi again, they can actually punish these skills na lumalabas mula sa Liquid. Yung Darkening, yung Order of Brilliance, kung wala ng Heroes Darkening, at ulit yan, mapapa-force yung mga skills to be used defensively and this opens up the map for TNC. Kaya naman makikita nyo, may lamang pa rin ang TNC sa gold. Lalo ang game plan, ang buong game plan dito ng TNC is patabain si Benny. O yun din talaga, no? When you have a Claude sa iyong lineup, ay gusto mo talaga yung mga labanan. Biglang tinawag ang buong tropa ng Team Liquid na si Trimar ang target nila at papatayin. Pero napatagal ng onte, makakabalik pa naman sa pwesto ibang members ng TLPH. Oo, pero alam mo, medyo baliktad yung sinabi ko kasi if you are side of a TNC Pro Team, ayaw mo ng ganong klaseng labanan kapag early game pa lamang. Siguro pagpatak ng late game kapag 2 items na yung Claude or 3 items, doon mo palang Game gusto time na makipagsuntukan. Yeah, kaya medyo surprised ako na ang kinuha pa rin ng TLPH is yung chip. Tama si Wolf dito eh, parang walang perfect option. Parang finger poison lang for TLPH. And ang napili ng Liquid dito is magamit yung Ruby, Fighter Ruby, pagdating ng mid-game na kahit kontrol nila yung side lane, walang problema kasi pwede sila lumaban as 5 anytime they want. But for TNC, again, yung ginagawa nila dito is yung pang minamatch nila, yung aggression ng TLPH, which does stop TLPH from actually putting any pressure onto the Claude. Oo, yung Claude talaga yung kailangan makapag-farm dito if you're TNC Pro Team. Alam to, ng lahat ng mga Claude players natin dyan, wag lang ma-earlyhan, wag lang mabigyan ng sobrang aga, ay yun talaga pinakaunang win condition mo. Pero dahil nga sa mga laban na tinitake ng Team Liquid Philippines, ay paunti-unti nang lumilipat sa kanila ang pabor ng gold na umiikot sa loob ng ating laro at magpupunta pa rin sa side ng TNC Pro Team ang control over the map dahil sa crack at hilda nila. Umabot pa nga sa punto na kapag kulod ka, ang goal mo na lang, huwag ka munang mamatay. Kasi alam mo talaga na medyo mahirap yung early game mo. And this time for Benny QT, good naman yun dahil hindi pa siya nabibigyan. Lumaban nga siya ng 1v1 dito kay Oheb. Pero nag-portal papunta doon sa baba. Wow!
bigla na lang naligtas yung naghihingalo na ngayon si Carly. Si Bayo makakasecure nung bagong. Grabe yung timing nung shortcut mula dito kay JP. Kamuntikan actually si Ohoy pero bumalik pa rin siya doon sa may gold lane. Saida! Pumasok si Zaida with a Pinasa! Shadow. Ay! May swerteng bit-bit si Oheb. Sumide step si Oheb just a bit para maipasa yung shadow kill onto the wave. Men, yan yung mga masasabi natin na 60% skill, 40% timing o luck na dahil dumaan yung wave, nakita niya, nakapag-adapt agad. At ngayon si Trimar naman ata bibigyan ng TL. Napakasakit ng tusok mula kay Cortese. May pumasok pang biglang alis at makukuha na naman ang buhay ni Trimar. 3-2 na ang ating kill score at tuloy ang pagpupush para dito sa TNC Pro Team in the mid lane. Napakagandang depensa however mula dito kay JP at nakakapag-farm pa rin naman ang ating mga gold laners. Looking at our Infinix in-game equipment, ano bang pwede nating mapansin dito? Ang kailangan yung pansinin is actually yung item ng Flood. Meron na siyang corrosion sight dito. Maganda yung choice na pinili niya yung corrosion sight para at least kaya niya makipagsabayan doon sa Rabin, nalimitahan yung movement speed. Especially si Oheb kanina medyo greedy yung pinili niya. Hindi siya bumili ng boots. Nirush niya yung War Axe and kasi meron silang chip eh. Meron siyang shortcut. So hindi niya kailangan maglakad sa mapa. Pero naramdaman niya, sabi niya, medyo malagkit yung corrosion sight. Makati yung slow Makatis, yung slow na binibigay ng corrosion sight. Hindi ko matikitan eh. And now, makukuha pa din naman ni Zaida yung kanyang purple buff. Pero hahamunin ni Cartese ng 1v1. Susubok ngayon, wala siyang puncture. At ang execution ay nagamit na pero hindi rin naman ni Riz na ibigay lahat. Kung ikaw si Zaida, kung ako si Zaida, sinado kill ko na yun eh. Sabi ni The Good Boy, kahit nagkamali ako, di mo ako kaya. Di ko na gagamitin yung Thornrose ko kasi pag nag-shadow kill ka, insta-dodge yun against the shadow kill. Naghihintayan sila ng mga key abilities eh. Parang at some point ay sinubukan na lang nilang tigilan na yung laban na yon. Pero mukhang mapapa-flicker palayo doon si JP. Conceal ay nagamit na rin. Sisimula ng TNC Pro Team ang pangalawa at panghuling pagong ng larong ito. Lalapag ba ng portal, nandyan na tinawag na ang buong tropa ng Team Liquid. Pero sa naman nag-aabang sa mga lalabas sa likod. Sanji ang nagiging target. Zaida will get the turtle down. Napagandang kayong offended. Pero si Lancy ay susubok pa rin doon na makatakas sa kamay ng cavalry. Pero di na siya papatakasin. Sanford ay buhay pa rin. Kamuntik-muntikan pa si Zaida. Di pala kailangan yung lapu-lapu, men. Sanford things. Ang ganda sana nung pagharap ng TNC. Kaso, yung mga damage dealer na naman, hinarangan. Sinalo ni Sanford yung damage ng Claude at pati na rin ng Hayabusa. And TNC, ramdam nila na parang kahit may damage sila, hindi sila makatulong sa tamang lugar. Tsaka parang sa pagjojombag nila doon sa Alice, tila ba'y hindi namamatay? Kasi tatlo-tatlo ang nahihigop ng kanyang passive at hindi na uubos ang passive ng isang Alice ngayon. The moment na may madidikitan siya, pero tech charge! Para kay JP, siya ang target. Ugi Shadow kill. Dede! Yes sir. Lancy makakuha ng kill. Si Sanford ngayon ang susunod na target. Nandyan pa rin ang mga members ng TNC. Oheb. Nasa gitna. Makakatakas pa si Sanford. Nag-dart na nga si Sanji. Target niya si Chaknu. Pero sa likod, si Cartese ang tumahay at sumubok. Pero iniilawan lang ni Lancy. Kita niya lahat. I am offended once again into don't run random execution mula kay Carl. Nabuhat ni Lancy. Makakatakbo. Pero sabi ni Medicuti, let me be. Let me do the job. Pero si Zaida pa rin ang kukuha ng kill. At makakatakas pa nga si Benny Cutie doon pero mukhang inaamoy na ng DLPH. Nasaan ka, boy? Benny Cutie goes down. Maganda sana yung nangyari for TNC, but Sanji finds the Claude. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung farm ni Zaida, yung Hayabusa ay lumalaki pa rin for TNC. So this is good still for the Phoenix Army, but for TLPH, nagiging problema na si Sanford, men. Kahit pa sabihin natin kanina nakaharap ng magandang team yung TNC, isa lang kasi yung call doon. Punish natin kasi wala yung Alice dun sa team fight na yun. Pero the moment na sumali si Sanford, humirap na naman yung laban for TNC. Uy, Lancy. Okay, nakita niyo naman doon si JP. Nakahanda din naman sa if ever man na ibibigay. Pero hindi pa nga binato ni JP yung kanyang shortcut. Nakikita sila ngayon ni Chakno. Binabantayan lang. Oo, at nasilip natin sa ating goal difference natin ng BPI. I think 500 lang naman yung diferensya sa bawat miyembro bukod na lamang sa Roma. And for Sanford, mabibigyan lamang ng bahya. But this is a crucial item pickup mula dito kay Sanji. Sisilipin natin yan sa ating in-game equipment natin ng Infinix. Blood Wings secured para dito kay Sanji. Ito yung kailangan nyo talagang gadget para at least nyo kailangan gamitin yung order brilliance sa Chakno. Gumamit ng tech charge para lang makatakas doon sa event na ginagawa ng TLPH. Ngayon may Lord. Alam nilang walang tech charge. Pwedeng madaliin to ng TLPH. May Lunox
pa sila para mag-burst down kung Sanford. sakasakali. At ang ganda ng pwesto ni Sanford doon sa likod pero mukhang babalik din ang kanyang passive. Half HP on this Lord, Throne of Ruin onto 1. Ginamit na para lang ma-immobilize itong si Trimar, pero Zaida ay nakapasok. Nakakuha ng isang magandang shadow retry kay Carl! Pa rin mapupunta! Wow! Tech charge mula kay Chakmo. Ito na yung counter-engage. Kung di nila nakuha yung Benny! susubok sila kayong lumaban, kumitil ng mga buhay. Ohep gets sa crucial line of bandit, pero si Sanji pa rin ang mawawala. Kaya sabay mo na si Ohep. Nandyan pa rin ang Carl! Phoenix Army. Tuloy-tuloy Oh my pa rin God! ang apoy at ubos ang mga kabalyero ng TLPH. Ito na yung hinihintay ng TNC. May farm na si Benny. Good blazing do it coming out from Benny QT. And even though nakuha ng Liquid yung Lord, after that Lord fight, wala na yung mga mini-stuns nila. Wala na yung Throne of Ruin. Pagdating sa prolonged team fights, lamang dyan ang TNC. At na-equalize na nga ng TNC ang larong ito. May Lord pa naman na kailangan depensahan ng Phoenix Army. At tandaan natin na match point na ang Team Liquid Philippines. Isang panalo na lang ang kanilang kailangan para ma-secure hindi lamang ang Grand Finals kung hindi ang M7 appearance na rin. Pero sa ngayon ay pumupuso pa rin ang Phoenix Army. Kaharang pa rin ang Phoenix Fire. Nabubulag pa rin nila paminsan-minsan ng Phoenix Blast. Zaida, Zaida, Zaida! Ay pumasok, di na pinaalis pa. Nakaka-shadow out, kaya naman ay buhay pa. At aatras ang buong Phoenix Army. May kailangan silang depensa ang Lord. Iba ng konti yung Hayabusa doon. Napakaganda ng mga timing ni Oheb dito with the mini stuns. Even doon sa Lord Pit, no, nung pumasok si Zaida, na-control siya ni Oheb kaya hindi siya naka-retry agad and lumusot yung retribution ni Carl DZ. That was crucial. And ito yung mga moments na kailangan ingatan ni Zaida kasi kayang-kaya siyang i-chain stun at patayin ng TLPH. O sa ngayon naglalaban at nagkikita pa rin dito sa mid lane. Ayaw talagang bitawan ng side ng TNC Pro Team ang mid lane third na to. Isa sa mga pinaka-importanting tore sa loob ng mapa ng MLBB. The moment na bumagsak itong mid lane third na to ay pwede nating ma-expect ang Team Liquid Philippines na mag-invade pa mas lalo. But for TNC, yung 2K gold lead na hawak kanina ng TL ay bumaba na lamang to 200. Nakakasabay na dun sa damage. And tulad nga na sinabi ni Midnight, ito na yung time na pag sumasama yung Claude, it's almost impossible for TLPH na ipanalo yung Clash dahil dun sa sobrang sakit na damage nung Claude ni Benny QT. Yeah. Ang mahirap lang dito for TNC, no, pagdating sa late game, kailangan nilang hanapin yung chip kasi may slow lane advantage sila with the shortcut here and also the Y-walk. And yung threat na global yung presence dito ng TLPH na pwedeng dalhin ni JP yung buong Cavalier sa isang side ng mapa. Kailangan nilang ingatan yung mga pwestuhan ng side lanes. Make sure na kapag may magdidipush ng isang lane or may magdedefend ng isang lane, may kasama lagi na isa. Body-body system for TNC. Si Zaida ay sumusubok, pero Ay, umalis si boy! JP. Grabe, pinampick! Kaso nakita siya Jack to. Nakita nga lang siya ni Ganda Chaco nung doon. ganda nung bait na yun, if ever kunwari umalis bigla yung TNC, tapos nandun pa si JP. Oo. Oh my Biglang goodness. babalik dun. Tapos di ba pala yung kasama? May mga ganun silang play, no? Yun yung nakakatakot. If you are TNC, kailangan mo ngang makita kung nasaan lagi si Dad. Tsaka alam nila na sapat pa rin yung damage na meron sila. Especially kung sila yung mauuna. For TNC Pro Team, yung mga team fights na pinanalo nila ay yung mga oras na sabihin na lang natin medyo nagmimintes sa mga ibang abilidad. Oh. Pero mukhang hindi na masyado nagmamatter yun dahil TNC Pro Team binaburst ata Hindi nila. naman Itong Lord na ito, minamadali na nila, pre! Hindi na yata makakalapit pa, pero may porta doon. Carl! Si Carl TNC pa rin ang makakasecure nun. Throne of Ruins pala kay Sanford. Pero Sanji! Mabagsak. Sanji's gonna get pedicure in the process. Ay magkahapon ng mga members ng DLPH. Apat laban sa Zaida! tatlo. May JP's shadow down! pa itong si Zaida. JP's gonna go down. Tumatahi lang si Carlito. Oheb at Carlito na lamang Oh ang my goodness. dedepensa. At itong apat na miyembro ng TNC ay buhay pa. Oo, tatlo ang nakuha ng side ng TNC. Si Benny lamang ang nagbayad. Pero higit sa lahat, kahit pa nagsimula ang TNC, sila ang nagsaing ng Lord. Pero si Cartesi ang sumubo. Sinong kailangan ng Thornrose Retry? Pasok sa portal, Retribution mula kay Carl TZ and Sanji as well. That would have been disastrous for TNC kung hindi namatay yung Oh! Claude. Carl TZ daw nakikipaglaro sa dalawa. Lalaroin pa niya itong Hayabusa at si Trimar. Yung mga dati niyang kasama sa bootcamp. Sinasalubong ngayon ni Carl TZ pero nasa si Chato. Crucial tech charge. May Thornrose man para makatakas. Nandiyan na naman si Oheb para protektahan. Nakuha pa ni Oheb yung orange buff. Ang daming na-bait out ni Carl TZ doon. High cooldown ultimates for one Phantom Execution. Carlito the Great.
mula sa TLPH. Ang maganda naman for TLPH, kahit paano makakadepensa sila. Pero ito na yung shortcut, dinala yung buong TLPH na may bottom lane. At here comes the Lord sa may bandang bottom lane. Kumakaway na ang M7 para sa Team Liquid Philippines. Si Benny! Nawala agad yung kanya. Teka lang, naka-winter trap pala. Pero papabagsakin siya ng mga members dito ng TLPH. Sanji makakakuha ng kill na yon. Carlito sa likod. Nakatingin pa rin sa base. Wala. Nakatingin pa rin ang Team Liquid Philippines. Pero dumidepensa pa ang TNC. Tatawar lang. Wala silang minions. Kaya kakalma muna ang TLPH. Pero may minions sa gitna. Kailangan Magsisimula muli ng panibagong tsansa para kunin ang mismong game. Para kunin ang mismong serye. At magtutuloy-tuloy ang marcha. Teka lang! Magtutuloy. Pero Wala ba yan? pinipigilan ng apoy. Napapasok na dadarang ang Team Liquid Philippines. May minions na nakapasok. Pero teka lang, ginagawa lahat ni Saida. Sa palang na lang!